Research ko sa biodata niya, siya yata the only civil engineer na alam ko tumatakbo kahit ang mga senador walang civil engineer. Valedictorian para sa elementary, tapos matalino. Pwede ba gawing pelikulang buhay ninyo? Sa sino gusto niyong artista? Agad-agad? Oo, kahit ano naman pwede naman po. Kasi yung buhay ko, minsan nga tinatanong ko sa Diyos, Lord, thank you so much. Sobrang grateful ako kasi kakaiba yung story ako eh. From nothing, yung magulang ko, galing mga probinsya, Bisaya, Ilocano, nakipagsapal na sa Maynila, sa Sampaloc, walang pinamana sa akin, kundi edukasyon ko. Kaya nag-aaral ako, naging valedictorian tayo ng high school, nanalo sa Battle of the Brains, naging scholar sa UP Diliman, naging licensed civil engineer, naging CEO and president of different companies, pati nga international companies like Maserati, tayo yung owner and president in the Philippines. Ako rin po yung jowa ni Rian Ramos. Napakainay ko sabihin, napakaraming blessings ng Panginoon. Minsan tinatanong ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Kung kailan ako tumanda, kung kailan ako naging successful, doon na ako binigyan ng TV show. Hindi ko akalain magiging co-host ako ni Kuya Will. Hindi ko makakalain magkakaroon ako ng show sa GMA7 ng sarili kong show, which is Clear SB. Ang daming plano sa akin ng Panginoon. Minsan sabi ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Hindi ko naman pinangarap maging mayor, tapos ngayon dinala mo ako dito. Napakahirap na task. Napakahirap na laban. Pero sabi ko po, kung hindi ako lalaban, sino? Sila ulit. Kung hindi ngayon, kailan pa magkakaroon ng pagbabago sa Maynila? Kaya naisip ko, kaya siguro ako binigyan ng talino, kaya ako pinasenso, kaya ako niya binigyan ng mga negosyo, at kaya niya ako pinatulong sa mga tao. Inihandahan niya pala ako para dito sa pagka-mayor ng Maynila. Isa siya, 18 years yan. Every election, alam niyo naman, kinukuha mga artista to endorse president, senator, mayor, kahit anong posisyon. Wala ko siyang endorse. Dahil hindi siya nani-endorse na hindi siya naniniwala. Kaya sobrang pasalamat ako gabi. Hindi naman niya sinabing vote for me. Ang sinabi niya lang kung paano niya ako kilala bilang tao. Kasi inisip ng iba, I might sound too good to be true. Lahat ng ginagawa ko, binibigay ko lahat sa mga mahihirap, kung ano man meron ako, doon ako masaya. At nakikita ni Rian yun. Kaya sinasabi ni Rian yun sa mga nagdududa, pare-pareho tayo dati, pero siya na huy nag-testimonial kagabi. Sabi niya, 4 years na kami. Kung meron man nakakilala sa aking tao na araw-araw ko kasama siya ngayon, siya yung nagkwento nung ano talaga yung nasa puso ko. I can have or I can do anything I want. Sana, dahil sa meron ako right now. Pero ba't ko pinili yung sakit sa ulo? Ba't ko pinili sakipin yung Maynila? Bakit ko pinili tulungan yung mahihirap sa Maynila? Sabi ko nga, nahanap ko na po yung calling ko eh. We all have gifts. Lahat tayo may mga gifts ng Panginoon. Kayo magagaling kayo sa magsusulat. Magagaling kayo sa press, sa ginagawa ninyo. Ako po, hinasa ng panahon. Binigyan ako ng experience sa pag-negosyo, sa pag-aaral, sa pagtulong. Hindi ko lang para sa ngayon alam ko na po. Alam ko yung calling ko. Alam ko na po yung purpose sa mundo ko. At yun, baguhin, tulungan, at sakipin yung mga kababayan ko sa amin. Bilang negosyante, anong magawa ninyo para tumanda ang Philippine movie industry? Kasi yung Metro Manila Film Festival, nag-umpisa daw sa Manila Film Festival. Baka may idea kayo paano pagandahin ng entertainment in Manila, tapos TV show, host kayo, tapos ang magiging wife ninyo, artista na sikat. Anong gusto niyong isuggest sa Philippine movie industry?
Ako, nakaka-excite yan. Kasi hindi lang naman ako businessman. I produce different movies already. I support the local movie industry. I support local hip-hop artists, music industry. And I'm a sales and marketing guy. Kung merong pwede para pasikatin ulit ang Maynila during the Manila Film Festival, ito na siguro yung panahon na yun. I've attended different festivals abroad. I know what it takes. Hindi mo, kumbaga kahit pa paano may experience ako dyan. Tapos yung, ano ko pa po, si Rian, ang daming expertise na masasabi sa akin pagdating sa pagpaproduce, sa pag-market at pagpapalaki. Alam niyo po, I've produced big events already. Sobrang laking mga events. Kung nagawa ko yan sa mga company ko, nagdala ko ng mga international acts. Big names, Hollywood names, Korean superstar. Kaya natin gawin yan sa Maynila. Papalakihin natin, palalawigin natin para yung turismo rin sa Maynila talagang matulungan. So, yun lang po. Maraming salamat. SB, balak mo bang i-revive ang Manila Film Festival separately from the MMFF? Yes! Actually, ang dami ko na pong nakausap dyan. Gusto kong magkaroon ng mga kanyang international film festival. Kung merong Tokyo Film Festival, kung merong Thailand or Bangkok Film Fest, may Shanghai. Napuntahan ko ba pati Cannes Film Festival? Ang dami ko na akong napuntahan film festival, pati New York. Siyempre kailangan. Ang mother ng lahat ng festival dito sa atin is the Manila Film Festival since 1966. Wow! Alam niyo po, sabi ko nga po, ang tinutulungan ko hindi lang naman yung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan ng mga Manileño. Pati po yung pagmamarket ng Maynila, trabaho ko rin yan. I'm a sales and marketing guy. Kung ano man yung experience ko sa sales and marketing, dadalhin ko po sa Maynila para mas makilala pa siya, mas maging destinasyon siya ng iba't ibang mga lahi sa iba't ibang bansa. Manila po yung capital ng Pilipinas eh. Pero hindi ho Maynila ang final destination ng mga turista pag pumunta rito. Pumupunta lang, nagiging ano lang siya eh, parang stopover eh. Dahil nandito yung flight, pagdating doon, lalabas na. Pupunta na ako ng Tagaytay, ng Cebu, ng Davao, mga Boracay, mga beaches. Gugustuhin ko, pag pumunta ka sa Pilipinas, gusto ko ang maging destinasyon ang Maynila. Ano ang plano mo sa Metropolitan Theater at saka sa Intramuros? Ako, una-una, dahil lagi ako nandun sa Intramuros, bala ko nga doon to, Miray. As part of promoting Intramuros, lahat ng meetings ko, lahat ng events ko, kahit maliliit na press ko ng ganito, gawin natin sa Intramuros. It's part of promoting not just Intramuros, but the whole city. So, siyempre, pagagandahin ko yan, may mga papatupad tayo, mga magagandang mga markets dyan, mga tourist spot, mga iba't ibang tours na napopromote. Kasi nandun ako, may mga tours naman, may mga gandang restaurant. Minsan nakakalungkot lang, medyo yung ibang parts, medyo madumi, may mga obstruction, ang daming sasakyan na umiikot. Alam nyo, nakatulong din siguro yung pag-travel ko sa iba't ibang bansa. Pag may mga ganung lugar na mga heritage sites, kailangan din i-develop at hindi naman dinadaanan ng kung sino-sino mga sasakyan. Meron tayong allotment na araw na para lang yan sa mga turista o sa mga kahit local o international man. Ma-enjoy, hindi yung nagpapapicture ka daan yung mga kung sino-sino. Pati yung safety, iniisip din yan eh. May mamamalimos, may ganito. Kailangan, it's a combination of everything. Cleanliness, mga patakaran, guidelines, renovation, katulad ng Metropolitan, napakaganda na huyan ngayon. Hindi man lang napopromote. Alam mo kung lahat ng events yan gawin,
napakaganda. Alam mo, pati mga Halloween, naisip ko na yan eh. May mga Pilipino pupunta ng Japan para mag-Halloween, Korea para mag-Halloween. Sa totoo lang, dapat yan sa Maynila eh. Dapat yan sa Intramuros, sa Metropolitan, at kung saan-saan pang lugar sa Maynila. Alam nyo, mga marketing guy, kahit yung nasunog na post office, pwedeng ganapan ng events eh. Kasi, magpumuka siyang in team. Alam niyo pa, I'm not just a businessman, I'm a maximizer. Whatever, anong meron kang assets na mapapakinabangan, sanay ako doon kung ano, work with what you have. Ang daming meron ng Maynila, hindi mo dapat ibenta o pabayaan yan. Dapat yan ginagamit at dinidevelop. Yun po ang gagawin ko sa lahat ng mga heritage sites at magagandang lugar sa Maynila. Mayor, actually yung Metropolitan, you mentioned it, di ba?